President of the Commonwealth, urging the Filipino people to continue their struggles. Si Pangulong Manuel Luis Quezon at iba pang opisyal ay umatras sa Corregidor kung saan si Quezon ay nagdaos ng kanyang ikalawang sumpa ng opisyal. Sa Corregidor, isang maliit na isla na nagsisilbi bilang huling tanggol laban sa mga Hapones sa Pilipinas. Ginanap ang seremonya kung saan inulit ni Quezon ang kanyang sumpa bilang nagpapatibay ng kanyang tungkulin bilang Pangulo sa gitna ng digmaan. The fall of Batan on April 1942 led to the infamous Bataan Date March, where Filipino and American soldiers suffered inhuman treatment at the hands of the Japanese. Ang pagbagsak ng Bataan noong April 9, 1942 ay nagresulta sa kilalang Bataan Date March, kung saan ang mga sundalong Pilipino at Amerikano ay dumanas ng di makataong pagtrato sa kamay ng mga Hapones. Matapos ang matinding labanan sa Bataan, ang mga nasasakupan ay inilakad ng mga Hapones mula Bataan patungong mga bilangguan sa malayong lugar, nang walang sapat na pagkain, tubig at pahinga. Ito ay isang mapanlinlang at marahas na pagturing na nagresulta sa pagkamatay at paghihirap ng maraming mga sundalo. Ang Bataan Date March ay naging simbolo ng kabayanihan at pagtiis ng mga Pilipino at Amerikano sa gitna ng trahedya ng digmaan. Justice Jose Abad Santos refused to collaborate with the Japanese and was executed, remaining courageous and loyal to his country. Si Jose Abad Santos daw ay tumangging makipagtulungan sa mga Hapones at siya ay pinatay bilang pagpapakita ng tapang at katapatan sa kanyang bansa. Sa kabila ng panganib at banta sa kanyang buhay, nanatili siyang matapang at tapat sa kanyang prinsipyo at panindigan. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagiging matapang at matapat sa gitna ng digmaan. Kahit na ito ay nagresulta sa kanyang pagkamatay, ang kanyang pagkamatay ay nagbigay inspirasyon sa marami at nagpatunay na kanyang dedikasyon sa Pilipinas at sa kanyang mga prinsipyo. A Japanese puppet government, the Second Philippine Republic was established with Jose P. Laurel as president, but it was short-lived. Itinatag ang isang pamahalaang tuta ng mga Hapones, ang ikalawang republika ng Pilipinas na may si Jose P. Laurel bilang Pangulo, ngunit ito ay maikli lamang ang buhay. Ang ikalawang republika ng Pilipinas ay itinatag ng Hapones upang magkaroon sila ng kontrol at impluwensya sa Pilipinas sa panahon ng kanilang pananakop. Gayunpaman, ang nasabing pamahalaan ay hindi tinanggap ng maraming Pilipino at itinuring itong tuta ng mga dayuhan. Sa kabila ng pagsisikap na palakasin ang kanilang kapangyarihan, ang ikalawang republika ng Pilipinas ay hindi nagtagal at bumagsak matapos ang digmaan. General Douglas MacArthur fulfilled his promise to return to the Philippines, landing in Leyte on October 20, 1944, and declaring Tacloban as the temporary capital of the Philippine Commonwealth. Si General Douglas MacArthur ay tumupad sa kanyang pangako na bumalik sa Pilipinas pagdating sa Leyte noong October 20, 1944 at pinadeklara ang Tacloban bilang pansamantalang kabisera ng Commonwealth ng Pilipinas. Ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay nagdulot ng pag-asa at inspirations sa mga Pilipino na noon ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapones. Sa pamagitan ng kanyang deklarasyon sa Tacloban, ipinakita ni MacArthur ang kanyang suporta at pagkilala sa Pilipinas bilang isang malayang bansa. Ang kanyang pagburik ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng World War II. The Philippines was gradually liberated from Japanese occupation
with Manila being liberated on January 5, 1945, and Laurel fleeing to Japan, where he dissolved the Second Philippine Republic. Ang Pilipinas ay unti-unting pinalaya mula sa pananakop ng mga Hapones, kung saan ang Manila ay pinalaya noong Enero 5, 1945, at si Laurel ay tumakas patungong Japan, kung saan kanyang ibinasura ang ikalawang republika ng Pilipinas sa paglayan ng mga lugar sa Pilipinas mula sa mga Hapones. Nagsimula ang proseso ng pagbabalik sa kalayaan at soberanya ng bansa. Ang paglaya ng Manila noong Enero 5, 1945 ay isang mahalagang tagumpay sa pagtutulungan ng mga puwersang Pilipino at Amerikano laban sa mga Hapones. Sa kabilang banda, ang pagtakas ni Laurel patungo sa Hapon at ang pagsasara ng ikalawang republika ng Pilipinas ay nagpapakita ng pagbagsak ng kuta ng mga Hapones at pagtatapos ng kanilang impluwensya sa Pilipinas. Reading number 45, Bataas sa Spolet. A speech written by Salvador P. Lupis and read by Elton Norman Reyes on the evening broadcast of The Voice of Freedom from within the Malinta Tunnel in Corregidor a few hours after the surrender of the Filipino and American defenders in Bataan on April 9, 1942. Ang talumpati ng Bataan Haspolin ay sinulat ni Salvador P. Lopez at binasa ni Norman Reyes sa gabi ng pagtanghal ng Boses ng Kalayaan mula sa loob ng Malinta Tunnel sa Corregidor. Ilang oras matapos ang pagbibigay suko ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Bataan noong April 9, 1942. Sa pamagitan ng talumpating ito, ipinahayag ang katotohanan ng Bataan ay nahulog sa kamay ng mga Hapones. Ipinakita nito ang pagiging tapat at matapang ng mga sundalo sa gitna ng matinding labanan at pagsubok. Ang pagbasa ng talumpati sa loob ng Malinta Tunnel ay nagbigay daan sa pamamahayag ng katotohanan at pagpapakita ng determinasyon at pag-asa sa kabila ng pagkatalo. Reading number 46, Our Faith in America is Undoubted. Address delivered by President Manuel L. Quezon before the U.S. House of Representatives, reprinted from the Congressional Records, June 2, 1942. Ang talumpati na Our Faith in America is Undoubted ay ibinigay ni Pangulong Manuel L. Quezon sa harap ng U.S. House of Representatives na isinalin mula sa Congressional Record noong Hunyo 2, 1942. Sa talumpating ito, ipinahayag ni Pangulong Quezon ang matibay na pananampalataya ng mga Pilipino sa Amerika sa kabila ng mga pagsubok at pagkakataon ng digmaan. Ipinakita niya ang pasasalamat at pagkilala sa suporta at tulong ng mga Amerika sa Pilipinas sa panahon ng kagipitan. Ang talumpati ay nagpapakita ng determinasyon at pag-asa ng mga Pilipino sa tulong at suporta ng Amerika sa kanilang laban para sa kalayaan at soberanya. Thank you.